And hello guys, good afternoon. And so let's proceed with the continuation of our discussion for the finals. No, so yung next topic natin is about the eccentric connections. Okay, so eccentric connections basically ano lang siya, ano, kumbaga yung mga loading mo is hindi nag-act doon sa centroid ng ano ng connection natin. So ang tanong is paano natin siya gagawin or paano natin i-check if adequate siya or hindi. Okay, so mukha lang siyang magulo pero actually kung a-analyze mo siya or kung ita-try mo siyang i-solve, actually simple lang siya. Okay, so ano lang, focus lang again sa concepts, palagi naman guys sinasabi natin. Okay, tapos ano lang, more on reasoning kung bakit ganun yung process, tapos madali lang siya. Okay, so ano lang, pakita na natin kung paano. Okay, so an eccentric connection is one in which the resultant of the applied loads does not pass through the center of gravity of the fasteners or welds. So basically, yun nga, kaya siya eccentric kasi meron distance yung force mo doon sa center nung resistance mo. Okay, so resistance is created by the fasteners, no, or yung connection natin. Okay, so if the connection has a plane of symmetry, the center of the shear area of the fasteners or welds may be used as the reference point, no, and the perpendicular distance from the line of action to of the load to the centroid is called the eccentricity. Okay, so anong sinasabi niya dito? Okay, so sabi ang distance daw ng force doon sa center ng resistance natin is the eccentricity. Okay, kaya siya tinawag na eccentric connection. Okay, so ayan. So although a majority of connections are probably loaded eccentrically, okay, so in many cases, the eccentricity is small and may be neglected. Okay, so for example dito, di ba? Okay, so this is an example of a column, tapos meron siya ditong beam na nakakonect sa kanya. Okay, so kapag nagko-connect tayo ng beam, di ba? So paano ang transfer niyan? Okay, yung load ng beam mapupunta dito sa connection, di ba? So in this point. Okay, so at this point. Okay, so ita-transfer siya dun ng bolt, 'di ba? Tapos yung bolt ita-transfer yung load papunta dito sa angle na nandito. Tapos yung angle ita-transfer yung load papunta dito sa ano, sa face nung ano mo, nung tawag dito, sa face nung um, column flange natin. Okay, tapos yung load mo nandun na sa column flange, 'di ba? Pero nasaan ba ang resistance ng ano ng column natin? 'Di ba nandun sa center niya. Okay, so ang sinasabi nito is that in a way, kumbaga lahat naman ng connection eccentric, 'di ba? Lahat ng connections in a way is eccentric, pero sabi, in most cases yung mga distance na 'to is negligible. Okay? So since negligible siya, usually hindi natin siya ina-account 'no, ina-assume na lang natin na yung, reaction ng beam is directly nag-a-apply do sa center ng column natin. Okay, so since maliit lang, sabi puwede mo na siyang i-neglect. Okay? So ito yung sample natin, sabi natin. Okay, so so yung reaction ng beam mapupunta sa column, ito yung itsura niya. Okay. So yung ano dito kasi, actually mas simple pa yung ginawa niya dito 'no. Ang ginawa niya, ito yung center ng column. Okay, so, yung reaction ng beam nandito sa point na 'to. Okay, ang eccentricity na in-account niya is ito lang. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito is the eccentricity nung connection. Okay, so if we're considering the eccentricity ng load ng beam papunta doon sa column natin, so ang distance is basically, ito. Okay, dahil ang kailangan mo ay yung center ng column papunta do sa point kung saan nag-a-act yung force, which is nandito. Okay, nandito nagta-transfer yung load from the connection to the column. Okay, pero kung ang pinag-uusapan naman natin is yung eccentricity doon sa connection. Okay, so basically, nandito yung load galing sa beam. 'Di ba, nasaan ang connection? Nandito sa face. Okay, so ang eccentricity na pinag-uusapan dito sa eccentric connection is ito. Okay, so maraming eccentricity depende sa kung anong pinag-uusapan natin. Okay, so depende kung eccentricity ng column, syempre ginagamit mo for the column design. So eccentricity ng connection para sa connection design. Okay, so the column bracket connection shown is an example of bolted connection subjected to eccentric shear. Okay, so ito ay meron kang shearing stresses, di ba? So may bolt, di ba? So ang resistance ng bolt is shearing. 'Di ba? So, magshi-shear 'yan 'no, mashi-shear 'yan. Pero bukod sa shearing dahil hindi nga siya nag-a-act, 'di ba? Yung line of action ng force na 'to is nandito, 'di ba? So, meron siyang distance. Okay. So, dahil may distance, so may additional na mga stresses na naki-create. Okay? So, dahil sa eccentricity. So, dito ang nangyari bukod sa shear 'no, nangyari nagto-torsion din siya dahil nga may distance from the center. Hindi ang nangyari naki-create yung force times distance.
Diba? So kung may distance, may moment, diba? Moment na nagkukos ng yung moment na nagkukos ng twisting, ang tawag doon ay torsion. Okay, ayan sabi dito, the Coulomb bracket connection is shown is an example of bolted connection subjected to eccentric shear. Two approaches exist for the solution of this problem. Pwede kang gumamit ng elastic analysis, tapos pwede ka rin naman gumamit ng ultimate strength analysis. Okay, and so elastic analysis, paano yun? So para ma-solve natin siya, sabi, i-analyze mo lang siya, di ba? Considering the combined effect ng shear and torsion. Okay, so paano yun? So analyze mo na siya ng bukod. Okay, so una, shearing, direct shear. Okay, so force na to, di-divide mo sa number of bolts. Ganyan lang kasimple, di ba? Force over the number of bolts. So bawat bolt ay subjected to a force of P sub C. Okay, so that is basically P over 8 lang. Okay, yan, so yun yung P sub C. Tapos, ano pa yung ibang stress na makikreate? Okay, so bukod sa direct shear, meron ka pa nung torsional shear. Okay, kasi nga nagto-torsion siya dahil ng eccentricity, pipihit yan. So, meron kang torsional stresses. Okay, ano yung torsional stresses? So, basically, di ba, kung nalala mo sa mech mo, di ba, TR, magsulat ng maayos. Basta ayan, TR over J. Okay, so ayan, TR over J. Okay, so equivalent ang T, so yun yung distance ng force doon sa center mo, which is PE. Okay, itong PE na to, yan yung moment, di ba? Sabi natin, ito ay moment. Moment is equal to PE. At ang tawag sa moment na nagkukos ng twisting ay torsion. So basically, moment and torsion, parehas lang siya. No? Pinagkaiba niya lang, meron tayong bending moment, tapos meron tayong twisting moment. Okay? Yung pinag-uusapan natin ng usual is bending moment. Ngayon, kapag yung moment mo ay nagkukos ng twisting, ang mas proper term sa kanya ay torsion. Okay? So, ayan. Yan. So, ito, makita natin, di ba, since pumipihit siya pa ganun, di ba, dahil nga doon sa direction ng force mo, so pipihit ganun. So, bawat bolt nakaka-experience ng torsional shear. No? Which is, again, the formula for that is TR over J. Okay, so, habang lumalayo ang bolt mo from the center, hindi ang nangyayari ay lumalaki yung forces. Kaya makita mo dito, yung mga outer bolts natin, medyo mas malaki yung scale ng drawing niya kumpara doon sa mga inner bolts natin. Okay, and so, yun. So, ito yun, TR over J. Sabi mo, bakit naging MD over J? Gan din yun. Okay? Yung moment, yan yung torsion, di ba? Tapos, yung D, yan yung distance. Ano yun sa mech natin? Di ba yun yung R? Distance ng bolt from the center. Yung center of gravity. Okay, if such an assumption is made, the shearing stress in each fastener can be found from the torsion formula. Okay, so TR over J or MD over J, parehas lang yun. Okay, nakalagay naman dito. Okay, ngayon, saan equal ang J? No, ano yung J? That is the polar moment of inertia. So, basically, di ba, meron kang moment of inertia, yung IX, IY, ganyan-ganyan, di ba? So, kapag IX, IY, yan yung mga resistance to bending. Okay, so, moment of inertia. Ngayon, kapag pinag-uusapan naman natin is resistance to twisting, dyan papasok yung tinatawag natin na polar moment of inertia. Okay, so para ma-solve yun, basically, gagamitin mo lang yung para ka lang ng moment of inertia. No? Ix plus Iy lang, di ba? J is equal to Ix plus Iy. Okay, which is in this case, ang nangyari, okay, so meron kang moment of inertia na pi over 64 d raised to 4. No? And so, ito yung moment of inertia ng bawat bolt, di ba? Plus, ita-transfer mo siya doon sa center, kaya meron kang plus AD squared. Di ba? Lalagay mo siya sa neutral axis niya. Okay, so ngayon, kapag marami kang bolt, edi gagawin mo, isasum mo lang yan. Sum ng lahat nitong pi over 64 d raised to 4, tapos sum ng lahat ng AD squared. Ngayon, kapag i-try mo yung isolve, makikita mo na itong part na to is laging sobrang liit kumpara dito. Okay, try mo na lang, no? Yan. Kaya for that reason, dahil sobrang liit nito, to the point na kahit isama mo siya or hindi, actually hindi nagbabago yung solution kasi parang ang na-affect niya is yung parang mga dulong decimal, mga 4th, 5th decimal na. So, anong nangyayari, pag nagka-calculate tayo, nine-neglect na lang natin to for simplification ng calculation. Okay, kaya dito sa PowerPoint, ang nakikita mo na lang is summation ng AD squared na lang. Okay, yun yung explanation. So, ano na lang, no? Take note nyo na lang, malay mo, may essay, ganyan. So, at least alam mo yung reasoning. Okay, so sabi natin, ayun na nga, J is summation ng AD squared na lang. So, ito na yung bagong formula mo, di ba? So, shearing stress from the
torsion is equal to MD over summation ng AD squared. Okay? So the shear force in each fastener caused by the couple is, ito na PM. Bakit PM? Kasi kanina may PC, di ba? And so PC, ibig sabihin yan, P na, center siguro. And so PC, so direct shear. Okay, so force na, kumbaga direct force, PC. Force direct sa center, kaya PC. Hindi ko alam kung yun yung intent niya. Anyway, basta ganun, direct shear yung PC. Okay, PM naman pwede mo isipin as shear na manggagaling sa moment, no? Okay, so paano mo makuha yun? Di, para makuha mo yun, gawin mo lang area, di ba? Area niya times yung stress niya, which is equivalent dito, di ba? Yung sa torsional stress niya. Okay, so kapag i-simplify mo yan, makikita mo na magka-cancel lang yung A, di ba? So mangyayari, magiging MD over D squared, where D sa taas equal to the distance, tas yung D sa baba is equal sa diameter ng bolt. Okay, wag basta sa uluhin yung letters, no, intindihin kung ano ang sinisignify ng bawat variables. Okay, para hindi mo hulaan, mamaya cancel mo yung D dyan di ba? So, ayan, magkaibang ibig sabihin ng D na yan, no? Again, D sa taas ay yung distance, D sa baba is the diameter of the bolt. Okay, and so ngayon, ang nangyayari na lang, di ba, kapag pag i-combine natin yung effect ng mga forces, di ba, so kung naka-incline yan, medyo mahirap di ba? So kapag naka-incline ang force, ang ginagawa natin is pinagsasama natin yung effect niya by adding, di ba? By adding the tawag dito, the components. Okay? So pag-a-addin natin yung mga x components, pag-a-addin natin yung mga y components, di ba? Tapos kukunin natin yung resultant. Okay? So ito yun. So nakalagay dyan. Di ba? The resultant is equal to the yung parang Pythagorean theorem ng mga components. Okay? So the x component is equal to the x component from the direct shear at x component from the torsional shear. Di ba? Tapos sa y, syempre ganun din. Di ba? Y component ng direct shear plus y component of the torsional shear. Okay? If the load is applied to the connection, okay, is a factor load, then the force P on the fastener is a factor load to be resisted in shear and bearing. That is the required desired strength, design strength. Okay, if P is a service load, then gagamitin natin is the allowable strength. Okay, service, allowable, factored, design. Okay, so ASD tsaka LRFD lang naman yung sinasabi nyo dyan. Okay, so try natin. Sample problem 1. Determine the critical fastener force in the bracket connection below. Shown below. Okay, so yan. So meron ka ditong gantong layout ng bolts. Ano daw yung pinakamataas na force na makikreate dito sa mga bolts na to? Okay, obviously dahil may torsion, magkakaiba siya ng force na makikarry. So meron diyang mas critical kumpara sa iba. Okay. Para ma-solve natin to, so basically gagawin natin para madali, 'di ba? Gagawin natin is i-divide natin ito into components. Okay, so yan yung ginawa niya dito. Okay, itong 50 kips dito na may slope na na 2:1, 'di ba? So ginawa niya dito 50 times, para makuha mo yung x component, ginawa diyan ay 1 over the Pythagorean theorem niya, no? Yung resultant niya. Okay, so 1 squared plus 2 squared, so 4. Diba? 1 over square root of 5 is, and so try natin, no? 50 times 1 over square root of 5, that will be 22.36. And so confirm naman, tama ito. Okay? So kapag kukunin mo naman yung vertical component niya, so that is 50 times 2, diba? 2 over the hypotenuse nun. Okay, so yung resultant yun. So 2 over square root of 5, that will be 44.72. Okay, kung nalilito ka, pwede ka rin namang trigo, 'di ba? So gagawin mo ayaw kasi magsulat ng maayos. Yan, so pwede mong gawin, i-arctan mo siya. So arctan ng 2 over 1, 'di ba? So makuha mo yung angle, arctan ng 2, that will be 63. So pwedeng gawin mo to get the horizontal component, 'di ba? 50 times cosine sa cosine 63.43 degrees. O yan yung sa x component. Okay, so kapag y component naman, 50, ganyan din. Pero hirap magsulat. So gawin mo na lang sin to. Okay, sin. Okay, yan. So, yan, makukuha mo tong 44 na yan. Okay, so yan na. So, makukuha mo na yung forces, di ba? So,
Ang next step is hanapin natin yung center. Okay, so dito sa case na to, ang ginawa niya is hinanap natin yung center, di ba, yung location ng centroid natin from the bottom. Okay, so usually kinukuha natin yan from the bottom right, pero kung symmetrical naman siya, pwedeng kunin mo na lang siya from the center. No? Ayun, so, yan, proceed tayo. Paano mo makuha yung yung location niya? So basically gagawin mo lang ay Pythagorean theorem. Okay, so lang, area times distance over area times distance, no? Yan, over total area. Ngayon, makita mo dito, 'di ba? So, and 2 times distance na 5, okay? 1, 2 times distance ng 5 times area ng bolts. Area ng bolts 'yan. Okay, plus dalawang bolt na may distance na 8. So 2 times 8 times area ng bolt plus 2 times 11. Ito yung 11. 2 times 11 times area ng bolt. AB. Over the total area, 8 area ng bolt. So makita mo lahat yan may area ng bolt. Okay, sabi mo, sir, bakit nawala to? Hindi na kinonsider kasi ganda naman di ba? Dalawang area ng bolt, distance is 0 kaya hindi na nilagay. Okay? So ayan na. So meron yan 2 times 0 times AB. So hindi na natin nilagay. Makita mo dito, yung mga area ng bolt, nagka-cancel lang din naman. Kaya dito sa solution niya, hindi na niya pinakita. Okay? Kaya pa rin natin makuha yung, yung location ng center niya by, ito lang, simple lang, di ba? Lang, parang basically, number times distance na lang kasi nga nagka-cancel na may area ng bolt. Okay? And so, distance is 6 inches from the bottom. Okay, so ito yung figure. Ang center natin ay nasa 6 inches from the bottom. Okay. Next, paano mo kukunin yung yung component? So meron kang horizontal and vertical components. Okay, so the horizontal component, 'di ba? Is lang, 'yan. So horizontal component, so 22 over 8, 'di ba? 8 kasi sila. So itong 22 na to, ito yung total horizontal, i-divide mo siya equally doon sa mga bolts mo. Okay, so 22.36 over 8 sa y naman ganun 44.72, 'di ba? Ito yung total vertical, di-divide mo lang siya sa 8 kasi nga lang to, direct shear lang ito, 'di ba? So basically, di-divide mo lang equally doon sa mga bolts mo. Okay, ngayon, torsional naman tayo, torsional stresses. Okay, so we can compute the moment of the load about the centroid. Okay, so ang tawag doon sa moment about the centroid is the torsion. Okay, so paano mo kukunin? So basically, lang yan, force times distance, di ba? Okay, so positive tayo? Dito sa ginawa niya, nag-positive clockwise siya. Okay, so moment is equal to 44.72 times distance. Okay, ang distance niya ay 12. Okay, 12 plus 2.75. Saan galing yung 2.75? Galing sa figure. Yeah, 5.5. Okay, nasa ng gitna niyan, di ba? Symmetrical naman yun eh, edi nasa gitna lang, di ba? So basically, nasa gitna, edi divide mo ng 2, yun yung distance nung left column dun sa right column ng mga bolts mo. Di ba? So equal distribution lang yan. So yung left bolts mo ay may 2.75 inches from the center. Yung right bolts mo naman ay may 2.75 inches din from the center. Okay, kaya may 2.75 dyan. Okay, so ayan na. So, So, force times distance minus force times distance minus kasi going sa kabilang direction to, counterclockwise to. Okay, so makakuha natin na total torsional, or rather, total torsion, di ba? Or, twisting moment is 480.7 inch kips, no? Or kip inch, pares lang yun. Clockwise ang direction ng governing. Okay, so paano mo makuha daw yung magnitude of the components caused by the couple? Okay, so sabi MD over the summation ng tawag dito ng D squared, di ba? Nakalagay dito sa taas. Balikan lang natin. Okay, so ito sa Yan, so force is equal to MD or the moment distance over the summation ng diameter squared. Okay, kung ilang diameter yun, gagamitin natin. Okay, so dito ang ginawa niya, tawag dito, diameter squared. Dito ako, sorry. Finactor out pala niya kasi. Sorry. Yung D dito is distance, sorry. Okay, ulit-ulit tayo dito. Iba yung sinabi ko kanina. Okay, ito ay moment distance tapos ito summation ng distance squared. Okay, kasi kala ko
tawag dito, akala ko nag-aano siya dito, yung sa area. Kasi meron kasing area dapat dito kapag i-simplify mo kasi ito, magiging ano yun pi over 4 diameter squared kasama dapat yung summation. So anyway, okay, so yun din na ginagamit niya dito ay distance. Okay. So yan, summation distance squared. Okay, so anong gagawin natin diyan? Okay, distance, di ba? Sabi natin distance is equal to, di ba, the square root of x squared plus y squared. Okay, kung naka-d squared ka, so mangyari, magka-cancel yung ano, di ba? Maka-cancel yung square root do sa kanan. So, magiging t squared is equal to x squared plus y squared. Ay, magsulat ng maayos. Pause ka na. Sorry. Anyway. Yeah, so summation d squared is equal to summation ng x squared and y squared lang. No? So, basically, distances yung mga bolts mo. Okay, paano yung gagawin? Sorry, again, yung d dun ay distance, no? Kala ko diameter yung finactor out niya dito. Anyway, so sorry. Okay, so distance ito, distance, hindi diameter. Okay, so, ayan, summation ng lahat ng distance sa bottom ng equation mo. Okay, so, sa distance, so gawin natin summation ng x squared plus y squared. So, paano yun? Okay, so, x muna, no? From the center, di ba, meron kang 8 bolts na may 2.75 inches na x distance, di ba? So, galing dito, di ba? So, x distance ito is 2.75. Ito rin ganyan din, 2.75, 2.75, 2.75 from the center. Okay, x distance from the center. Ganyan dito, di ba? 2.75, 2.75, 2.75, 2.75. So, ang distance is meron kang 8, 2.75. Okay, para sa y distances naman, meron kang 2, 1, 2 na 6 inches from the center. Ito yung center mo, centroid. Okay. Tapos, sabi, kung meron kang 5 dito at yung center mo ay nasa 6 inches, di ba? So, basically, itong dalawang to ay tig 1 inch. Kaya meron kang 2 times 1. Ano, 2 times 6 squared plus 2 times 1 squared. Yeah, plus. Okay. So, sabi, kung ito ay 5 plus 3, so 8, di ba? 8 ito from the bottom. Ang center mo ay nasa 6 from the bottom. So, ang distance ito from the center is 2. Okay, so, dalawang 2 squared. So, 2 times 2 squared. Okay, so ganun lang. Simple lang. Tapos, meron kayo itong 8 plus 3. So, 11. 11 minus 6. So, meron, ito ang distance ito from the center ay 5. Kaya meron kang 2 times 5 squared. So, okay. So, finactor out niya lang ito dito. Kaya naging ganyan. Okay. So, the total denominator mo, di ba, yung sum ng denominator mo is equal to 192.5 inches squared. Okay. So, yun. Okay. Ngayon, ang tanong, ano yung bolt na pinag-uusapan natin? Okay. Ano dito yung bolt na critical? Okay, so kung i-analyze natin yung yung breakdown ng forces do sa figure na pinakita sa atin kanina, which is saan yun? Ito. Ay, saan ba? Ito. Okay. Gamaya ito, halimbawa kung i-consider natin to. Meron siyang component na pababa, meron siyang component na pakaliwa. Okay. So kapag breakdown, may nakaganto itsura niyan. Hirap. Pakaliwa, tapos pababa. Di ba? Yan yung stress, or sorry, yan yung force na makukuha niya galing sa direct shear. Yung makukuha naman yung force galing sa torsional shear is kanan at pataas. Kapag pinagsama mo to, di ba? Pag pinagsama mo to, basically magbabawas yan eh. Di ba? Magkokontrahan tong dalawang to, magkokontrahan tong dalawang to. So basically, ito yung bolt na sabihin natin pinaka less stressed, no? Parang ganun, pwede mo sabihin na ganun. Okay, so ayun. So, sino naman yung pinaka-stressed? Okay, so tingnan mo yung mga bolt na nagtutugma yung direction ng kanyang direct shear at nung kanyang torsional shear. So, ano yung mga yun? Okay, so eto, pababa, pakaliwa, pababa, pakaliwa. Ganun dito, pababa, pakaliwa, pababa, pakaliwa. Okay, eto hindi, di ba? Kasi parehas silang pababa, pero isa pa kaliwa, isa pa kanan. So, magkokontrahan yun, di ba? So, hindi siya mag-amplify. Okay, ganun din dito. Di ba? So, ito naman, okay, so ito, kontra-kontra talaga to, di ba? Ito, pakaliwa, pababa, ito, pataas, pakaliwa. Okay, same din dito, lalong hindi ito mag-govern. Okay, dito naman, pares silang pakaliwa, di ba?
pero yung isa pataas, yung isa pababa, so magkokontrahan. Dito din magkokontrahan. So ano yung pinaka-critical na bolt? Isa dito sa dalawa. Okay. So ang tanong, ano yung mas critical dito sa dalawa? Okay, tandaan, ang mas critical ay yung mas malayo. Bakit? Kasi, okay, kaya mas critical yung mas malayo is dahil doon sa formula natin, 'di ba? Sabi anong formula? TR over J o kaya MD, 'di ba? MD over J. Okay, where D is the distance. Okay, mas mataas ang distance, mas malayo, 'di ba? So mas mataas ang shearing stresses. So ibig sabihin, mas mataas din ang kanyang tawag dito, yung shearing forces na makikreate dun sa bolt na yun. Okay? Kaya dito sa certain problem na to, okay, ang kinuha natin ay 6 and 2.75, 'di ba? Bakit? Kasi itong bolt na ito ay may distance na 6 vertical at 2.75 horizontal. Okay? So, ayun, ganyan yung nangyari dyan. Okay, so yung consideration natin ay meron ka sa x, tapos meron ka sa y. Okay, so moment times x muna, di ba? Okay, anong x component niya? So basically, i-multiply mo siya sa distance nung x force. Okay, distance nung force going x-axis. So kung i-break down natin ito, di ba? So ito yun. Ito yun. Ito yung x. Ito yung px niya. Okay, ganong kalayo ito? 6. Okay, tandaan na lagi na ang distance pinag-uusapan ay perpendicular distance, no? Kaya para sa x, ang gagamitin mong distance ay y. Ang gagamitin mong distance para sa y ay yung distance x. Okay, so ano sila? Baliktaran sila. Tapos yun, plug in mo na, no? So makukuha mo na yung yung PMX at PMY. Okay, so again, yung kinonsider natin is yung pinaka malayong bolt kasi yun yung mag-govern. Okay, pwede mo namang i-try try mo, no? Kunyari, ito yung consider mo, tingnan mo. Nakikita mo na yung total force nito is mas maliit kumpara dito, no? Okay, try mo na lang, no? Para ma-prove mo. Okay, pero again, ito yung mag-govern kasi ito yung mas malayo, mas malaki yung mga torsional stresses na makikreate sa kanya. Okay, so sabi critical fastener by inspection. Bakit nga? Kasi nga ingay, 'di ba? So hanapin mo yung fastener na mag-a-add yung effect ng direct shear at ng mga torsional shear. Okay. Total X component is ito 2.795 para sa direct shear. Okay, 14.98 naman para sa torsional shear. Okay, ito naman direct shear Y component. Ito naman ay torsional shear Y component. Okay, so ito yung mga niya, total component ng ng forces niya. Meron kang X component na 17, Y component na 12. Okay, so to get the resultant force, so basically lang, resultant lang, 'di ba? So Pythagorean theorem lang ng mo, ng X and Y component. Okay, so makukuha mo yung 21.71 kPa. So ito yung force na nag-a-act doon sa critical fastener natin. Okay, so ganun lang, no? Ngayon, paano naman kung weld? Okay. Ganun din, same idea. Okay, pinagkaiba niya lang is that imbis na bilog-bilog, dito yung weld natin ay kinoconsider natin na parang mga rectangular shapes. Okay, eccentric weld connections are analyzed in much the same way as bolted connections except that the unit lengths of weld replace the individual fasteners in the computations. Okay, so ina-assume natin na yung forces ay naka per inches. Okay, or per inch, parang force per inch ang natin, yung load natin dito imbis na naka-force lang. Okay, so and so as in the case of eccentric bolted connections loaded in shear, welded shear connections can be investigated by either elastic or ultimate strength methods. Okay, so the load on the bracket shown in A may be considered to act in the plane of the weld, that is the plane of the throat. So parang ayun, si may lang din naman, 'di ba? So meron kang meron kang force, 'di ba? Yung force na yun ay mag-a-act doon sa throat ng natin, ng weld natin, na parang doon sa previous lecture natin kanina. Okay, so if this slight approximation is made, the load will be resisted by the area of the weld shown in B. Okay, the area is 0.707 W. Okay, times yung unit length. Ano ibig sabihin ng unit length? Nag-assume tayo ng length na 1. Okay, so kung per inch ang pinag-usapan natin, edi mangyayari parang keep per inch, no? Yun yung magiging natin, load natin. Kumbaga force per unit, no? Per 1 inch length. Parang ganun. Okay, again, meron kang direct shear, meron kang torsional shear. Kasi may idea kanina.
Okay, para makuha mo naman yun, sabi dito. Okay, so an eccentric load in the plane of the weld subjects the weld to both direct shear and torsional shear. Parang same din sa bolts, di ba? Ganun din na natin sa bolt kanina. Okay, since all elements of the weld receive an equal portion of the direct shear, kaya para makuha mo yung direct shear, basically, di-divide mo lang siya. Okay, kanina, di-divide mo sa number ng bolts. Ngayon naman, di-divide mo siya doon sa total length ng connection mo. Okay, so direct shear stress due to direct shear, di ba, is P over L. Kung gusto mo makuha yung X component, so basically, kunin mo lang yung X component ng force, di ba? Px over the length, di ba? Kung gusto mo kunin yung Y component ng force, di ba? So Py over L. Okay, where L is the total length of the weld, no? And numerically equal to the shear area because of the unit throat size has been assumed. Okay, so kung hindi given yung throat size, pwedeng yun yung throat size yung ano natin, gawin nating variable na unit, kumbaga per 1 inch ng throat, no? Yan. So yung capacity niya, di ba? So syempre multiply mo na lang sa actual na size ng throat mo. Okay, so yun. The shearing stresses caused by the couple is found by the torsional formula. So ito rin yung kanina, di ba? So MD over J. So TR over J lang din yan. Okay, so ngayon, pinagkaiba niya lang is wala. Ito din yung kanina eh. No? So ito rin yung kanina. Okay, so in-explain ko na kanina no, na ano siya, doon sa bilog-bilog kanina, di ba? Meron kang yung inertia, di ba? Plus the AD squared. Okay, so ganun din dito. Pero ito kasi, imbis na bilog-bilog, meron kang mga rectangle. Kasi mamaya pag-usapan natin kung paano kinakalculate ito, no? So J is Ix plus Iy lang yan. Mamaya solve natin yung Ix, Iy ng mga shape na ito. Okay, so determine the size of the weld required for the bracket connection as shown. Okay, so weld size. So mayari per ano tayo. Ang tinatanong sa atin is per throat size. So, yan. So, unit throat, ano tayo, size ang gagawin natin. Okay, so the service load is 10 kips and the service life is 30 kips. No? So, E36 still is used for the bracket, A992 still is used for the column. So, use LRFT. Okay, so ang force natin ay ano lang, vertical lang. So, madali lang siya. So, ano lang. So, i-factor mo lang to 1.2 dead plus 1.6 live. Diba? So, 1.2 dead, 1.6 live, 60 kips. Diba? The total moment is equal to, so basically, etong factor load na to, multiply mo sa distance. Ngayon ang tanong, ano ang distance niya from the center ng connection? Okay, to get the center of the connection, gagawin natin, magbabarin yung theorem ulit tayo. Diba? So, paano yun? Okay, pwede mong gawin. Joke lang. Nag-direct sharing pala muna siya. Okay, so paano yung direct share? Basically, 60 kips over the length ng connection. Okay, meron kang 8 dito. 8, 8, 10. So, ilan yun? 12 pala. 8, 8, 12. So, 8 plus 8, 16. Plus 12, 28. Okay, so, and 60 over 28. So, 2.143. Okay, so before computing the torsional component of the shearing stress, the location to centroid of the weld shear area must be determined from the principle of moments with summation of moments about y-axis. So, paano mo siya gagawin? Sabi, kunin mo daw yung distance. Okay, since symmetrical naman siya dito sa y-axis, di ba? Symmetrical naman siya dito. So, basically, ano na lang, kumbaga, yung gitna na lang nitong dalawang to, di ba? Yung gitna nila. So, nandun na yung center natin. Yeah, pero halimbawa, mas mahaba ng konti yung taas, di ba? So, ibaba rin yung theorem mo din yan. Okay, pero yun nga, again, symmetrical na dito. So, inassume na rin na nasa gitna na siya. Pero syempre, about dito naman sa kabilang direction, di ba? Sa kabila. So, hindi siya symmetrical. So, kunin mo siya by Varinius theorem. So, paano yun? So, gawin mo, ano lang, length times distance nung center nun, di ba? Plus length times distance ng center nun over the total length, di ba? So, meron kang 8 times 4, tas dalawa nun, di ba? From the left natin i-measure, from the left. Okay, so ito ay 8, di ba? Ang center niya ay nasa 4, tapos dalawa sila, di ba? Plus, meron kang length na 12, ganong kalayo siya from the left, 0, tapos mag-isa lang siya, so 1, di ba? Over total length na 28. Okay, kung isa-solve natin yun, makuha natin 8 times 4 times 2 over 28. Makuha natin na ang center natin ay nasa 2.285 7 from the left. So ito yun, 2.2857. So 2.286 din. So parehas lang. Okay?
So, the eccentricity E is gano'ng kalayo daw? Okay, so ang center natin nandito. Okay, so ang distance ito ay 2.286. Okay, so nandito yung center natin. Gano'ng kalayo daw? Eccentricity. So, 10, di ba? Plus 8. Okay, ito 10 plus 8, so 18 ito. Tapos ibabawas natin to para makuha to. Okay, so 18 minus 2.286, ang distance ay equal sa 15.71. Okay, torsional moment is force times distance. Okay, so ito yun, total torsion. Okay, so 942.6 inch kips or kip inch. Okay, so next question. Sir, bakit ito diretso na? Bakit force times distance na lang? Yung kanina, nag-breakdown pa tayo ng ng tawag dito. Nagganto pa tayo na x component, y component, di ba? So, nagganto-ganto pa tayo. Ba't yung isa, diretso na? Kasi yung load mo, diretso naman, di ba? So, isang na lang vertical component na yan. Hindi naman naka-incline. So, hindi mo na siya kailangan i-breakdown into components, no? Kasi alam mo na yung total vertical is siya na mismo. Kaya yung total horizontal is 0. Wala kang i-breakdown dyan na. So, yan na yan. Okay, so yan na. So, ang denominator natin is the moment of inertia. So, paano yun? So, sabi Ix plus Iy. Paano yung Ix? So, ano lang, bh cube over 12. Diba ganyan? So, yan. So, ito yung x-axis natin. So, ito ay meron kang may bh cube over 12 nito. So, ang width niya is 1. Diba? Sabi natin mag-assume tayo ng unit throat size. So, 1 ang width. Ang height niya ay 12. Kaya 12 cube, di ba? bh times height cube over 12. Since ang center nito ay nandun na rin sa location ng centroid niya, di ba? So wala ka nang gagawing AD squared. So andito na yung center niya, nag-align na yung center sa centroid niya. Okay, ngayon itong mga to. Okay, so meron ka ditong bh cube over 12. So ang b nito is 8. Ang height niya ay 1. Cube over 12. Yeah. Plus AD squared. Ang area nito ay 8 times 1 times distance na 6 squared. Okay. Kung i-compare mo to, tsaka ito, makikita mo na ito ay sobrang liit lang. Okay, ano yun? Yung nasa left ay 8 over 12. Di ba? So, ano yun? 0.6667. Yung nasa kanan is 8 times 6 squared, which is 288. Di ba? Ano namang effect ng 0.667 sa 288, di ba? Okay, so for that reason, itong part na to hindi na natin ina-account. So matitira na lang is yung 8 times 6 squared. Yeah, para dito sa moment of inertia nitong nasa taas. Dalawa sila. Ibaba ka pa eh. Kaya may times 2 ka dito. Okay, dalawang 8 times 6 squared. Okay, so yung total moment of inertia natin para sa x-axis. Okay, para sa y-axis naman, so ganoon din. Nga lang, gagawin mo lang siya sa kabilang axis. Okay, so ganito yun. Okay, so ito siya. So basically, anong nangyari? Kapag hindi nagko-coincide yung center ng shape mo papunta doon sa sa tawag dito. Doon sa centroid, so nineneglect na natin yung niya, yung kanyang centroidal moment of inertia. Okay? Ito naman y-axis naman tayo na. So y-axis, pinag-uusapan is mga x distances. Okay, so bh cube nito. Okay, so ang width nito sa y-axis is 1. Ang height niya ay 8. Okay. Parang kanina lang din kasi nakahiga na 'to, di ba? Y-axis. So ang height mo is yung x kapag pag iy ang pinagsusolve natin. Okay, so bh cube nito. Okay, ito ang base, ito ang height kapag y-axis bending ang pinag-uusapan. Okay, yung height para hindi ka nalilito, yung height na gagamitin is parallel to the direction of bending. Kung about y-axis, ang direction ng bending is ito. About y yan. About y. Okay? So, 1, diba? Base times height cube. Ang height mo ay 8 cube over 12. Okay? Tapos, yung center nito ay wala sa center ng shape. Diba? Sa center ng connection. So, ita-transform mo yan. Diba? So, meron kang plus AD squared. Ang area mo is 8 times 1. So, meron kang 8. Ang distance niya ay nasa ng center ng 8. Diba? Nasa 4 from the left. Okay? So, 4
Okay, minus yung distance nito from the left, which is solve natin kanina, 2.286. 0.286. Okay? So, meron kang area times distance squared. Di ba? Para sa taas yun. Meron ka pa na nasa baba. So, magiging dalawa yun. Di ba? So, kaya meron kang times 2. Di ba? Tapos plus, di ba? Ito. Sabi natin, di ba? Yung center nito, obviously, wala naman sa center nito. Di ba? Kapag in terms of y-axis bending, so, ang mangyari, transfer mo pa siya pag ganun. Di ba? Sabi natin, kung magta-transfer ka, sabi, meron kang centroidal moment of inertia, yung BH cube over 12, pero sabi natin, negligible din siya. Kaya ang ginagawa natin, ang ina-account lang natin ay yung kanyang, ito, yung AD squared na lang. Okay? Yung AD squared. So, actually, pwede mo naman i-solve eh. Diba? So, gawin mo, diba, BH cube niya, ano yung B niya? 12. Ang height niya ay 1. Diba? Tapos, ang 1 yun yung naka-cube, tapos over 12. So, basically, ito ay equal to 1. Okay? Tapos, yung AD squared niya, anong AD squared niya? Ang AD squared niya is plus area, 12 times 1, so 12. Ang distance is 2.286. Yeah, squared. Okay, so try natin. 12 times 2.286 squared. Ano makuha natin? 62, di ba? 62 ito. Ito ay 1 lang, di ba? So basically negligible to eh. Kaya dito hindi na niya ginawa, di ba? So wala na yung wala na yung BH cube over 12 nung weld na to. So ito na yung IY. Okay, so again, torsion, di ba? So torsion is IX plus IY. Di ba? Yung polar moment of inertia ang kailangan mo. And so IX plus IY, solve mo yan yung J. Tapos gano'n na, para sa lang sa kanina. Okay? So MY over MY over J, di ba? So yung J yan yung summation ng IX plus IY. Doon kasi sa taas ang nangyari, yung IX plus IY, na-cancel kasi yung A, di ba? Yung part na yan. Okay, kaya ang nangyari, natira lang yung summation ng D squared. Ito yun, di ba? Sabi natin, itong part na to, yan yung IX plus IY, di ba? Ito, ginagawa natin kanina. Ito yun. IX plus IY. Di ba? Where IX is equal lang sa summation ng AD squared niya. Ganun din yung IY, summation ng AD squared niya. Ganun lang. So, yan. Dinidiscuss ko to under the assumption, syempre, na alam mo yung mga pinagsasabi natin, di ba? Na marunong ka kumuha ng moment of inertia, na marunong ka mag-transfer kasi tinuro naman yun sa MEC 1, di ba? Ngayon, kung hindi mo siya naintindihan, hindi magpa-consult ka na lang, no? Kumbaga, hindi naman tayo mag-aaksaya ng sobrang daming oras para i-explain ulit kung anong concept ng moment of inertia. Di ba? Kasi tapos ka na dun eh, di ba? So, hindi naman ito yung panahon para i-discuss ulit yun. Okay, pero yun nga, pwede ka naman magtanong nun sa lang, consultation, no? Hindi na dito sa lecture proper kasi yung lecture natin dapat focus siya more on sa steel design mismo. Okay, hindi doon sa mechanics part. Okay, so yan, meron tayong J. Okay, so paano makuha yung daw sabi dito? Yan na, so my over J. So kung kukunin natin yung X, di ba? Yung tawag dito, yung X direction. Okay, so yung X component ng force natin due to torsional shear. So gagamitin mo yung M, di ba? Kung force mo ay X, ang distance sa pag-uusapan ay Y. So, di ba, ito ay 12, di ba? 12 to. So, ganong kalayo from the center, yung pinakamalayong point nito. Di ba? Ganong kalayo from the center, yung pinakamalayong point nito in terms of Y directions. So, 6, di ba? 6. Ganun dito, di ba? 6. Yung pinakamalayo. Okay, in terms of X directions naman, ano pinakamalayo? Siyempre, yung itong side na ito. Okay, which is equivalent sa 8, diba? 8 minus yung X bar. Ito yung X bar. Diba? So, 8 minus X bar. Okay, so yun ang MY over J. Diba? TR over J. So, yan na. Makuha mo dito, KSI, KSI. Okay, so stress pa kasi yan eh. Diba? So, ngayon, so stress, diba? So, kung dito, kung kukunin mo yung total shearing stress na niya, kumbaga yung resultant niya, so basically gagawin mo lang naman dyan ay ipag-add mo yung effect, di ba?
So total direct shear is sa x-axis is 6.181 lang. Bakit? Okay, kasi ito ay torsional shear sa x, 'di ba? Yung direct shear sa x wala. 'Di ba? Bakit walang direct shear sa x? Kasi going vertical lang yung force mo eh. Going vertical lang yung force. Okay. Sa y naman, meron kang syempre yung direct shear sa vertical. So yun. Ito yung 2.1843. Saan ang galing yan? Galing sa factored load na 60 over total length natin na 28. Okay, so direct shear lang. Direct divide. Ganun lang. Okay, tapos plus the stress ng torsional shear. So, ito na, 5.886 kakasolve na natin kanina. Isabi, ang resulting unit ay 10.13 KSI. Okay, so sabi, kung magkakaroon ka ng 1 inch width, no, na thickness, unit truth dimension, kumbaga mag-assume ka ng 1 unit, no, kumbaga 1 inch na truth dimension, so ang mangyari, magta-times 1 yan, kaya nangyari, yung KSI mo naging kip per inch na lang. Okay? Yan, so, ito yung natin, yung, required capacity natin para sa, weld connection. Okay, tapos sabi, check yung sa base metal. Okay, so sa base metal, capacity naman is, sabi, 0.6 Fy times thickness, di ba? Yan, so 0.6 Fy, diniscuss natin ito kanina, sa meeting kanina, no, sa connection. So, balikan mo na lang doon, no? Okay, tapos yung, dito, tawag ito, yung thickness na 9/16. Galing 9/16. Doon sa given dito. Okay, so, ayan, 9/16 inch plate. Okay, yung base metal natin ay plate na 9/16 inch ang thickness. Kaya may ganyan. Okay, capacity na dito na kailangan ay ito, 12, no? Mas mataas yung 12 kaysa doon sa 10. Okay, so okay siya. Okay, so sa rupture strength naman ay 14. Okay, so ito yung capacity niya, capacity. Okay, so capacity sa yield strength, capacity sa rupture. Okay, so sabi the base metal shear strength is therefore mas malaki kaysa doon sa required na capacity para doon sa weld. Okay, so anong ibig sabihin nito? Andito ang mag-govern is yung ito. 'Di ba? So, yun yung yun yung tawag dito, minimum na kailangan nating satisfy. Parang ganun. Okay, so yan. Para makuha natin yung yung required throat size. So ito na yung equation natin, 'di ba? So capacity is equal to stress times area. So ayan, algebraic manipulation mo makukuha mo, 'di ba? Or rather, ang hindi solve mo is yung W. So Rn over, and so cancel yung phi, 'di ba? So Rn over 0.707 times FNW. Okay? So kung ito yung kailangan natin na na capacity in kips per inch. Tapos meron ka ditong force na meron ka stress capacity na KSI, which is kips per square inch, 'di ba? Pag in-algebraic manipulation mo yung mga units niya, 'di ba? Mangyayari magkakaroon ka ng resulting unit sa taas na naka-inches. Okay, so ito yung magiging size ng weld natin. Okay, so 0.455, ano yung 4.455? 0.455 is, try natin ng 4 over, gawin natin 7/16. Ang 7/16 is 0.4375. Okay, so ibig sabihin kulang pa yung 7/16 inch na weld. Okay, sabi ang increments is every 1/16. So mag-plus tayo ng 1/16. Okay, 7/16 plus 1/16 is 1/2. Okay, so 0.5. Okay, so 0.5 is adequate na. Di ba? So mas malaki na siya doon sa 0.455. So ito na yung magiging sagot natin. Okay, so we will use a 1/2 inch thick na fillet weld, no? Kung 70 ang electrode natin. Okay, so ayun, ganun lang siya, no? So simple lang yung bolt tsaka weld. So kung medyo nalilito, consult nyo na lang, di ba? Discuss natin. Okay, pero naman, again, yung karamihan naman ng kailangan mo dito sa pag-solve is lang, straightforward lang, no? Na mechanics. Okay, yun nga lang, kung medyo challenge ang mechanics, edi magpa-consult na lang kayo, no?
Okay, yun lang. So, yan pag walang tanong, so that's it. So, practice na lang. Tapos, problem set natin will be, rewrite the solutions, no, for all the sample problems. Okay, so, that's it for this lecture. So, next topic will be the base plates.